Kabanata 2481. Tong Radiant Lotus. Lumabas kayong lahat sa akin. Malamig na sabi ni Ethezer. Kaya lang, kapag nagsasalita siya, pinunasan niya ang kanyang noo, at ang kanyang mga palad ay puno ng pawis. Halatang tense ang puso niya sa sukdulan. Gagawin ko sana ang isang mahalagang misyon, ngunit ngayon ay nawala ang alaala ng walang dahilan. Nakaka-frustrate talaga. Kalimutan mo na, Terena. Alam ni Ezezer na may mas mahalagang bagay na dapat gawin sa ngayon, at wala siyang panahon upang maingat na hanapin ang alaala. Gayunpaman, nang kunin ng mga naroroon na ahente ang kanilang mga sandata at naghanda sa paglalakad sa labas, tumunog ang cellphone ni Ezezer. Pagkakita pa lang niya ng numero ay natense ang katawan ni Ezel. Dahil ito ay isang tawag mula sa punong tanggapan. Hello? Team Leader? Hello? Kunekte agad si Ethezer nang walang pag-aalinlangan. Ezezel, hindi mo ba mahanap ang iyong alaala? Malamig na tanong ng team leader. Hindi. Inilagay ko lang ang bag ko sa ilalim ng damit ko at hindi ko nakita. Kaya nagpadala ako ng password para matrigger ito. Mabilis na paliwanag ni Ezezer na hindi pa rin umamin, kung hindi, malaki ito. Deal. Mabuti iyan, huwag mangyari ang ganito sa susunod, o baka mabigyan ka ng seryosong babala. Pagkatapos magsalita, ibinaba ng team leader ang telepono. Pinunasan ni Ezezer ang malamig na pawis sa kanyang ulo. Alam niyang nakagawa talaga siya ng napakabigat na pagkakamali, ngunit wala siyang masasabi tungkol sa alaala hanggat hindi natatapos ang mahalagang gawaing iyon. Halika na, sabi ni Ezezer, at pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang grupo ng mga ahente. Sa pag-click ng electronic lock, halos bumagsak si Valdoran sa lupa. Sa ilalim ng kanyang ulo, mayroon ng isang maliit na pool ng pawis. Bawat minuto at bawat segundo ngayon lang ay isang sandali ng takot para sa kanya. Just dialed the password in Ezezer to trigger nang tumawag siya ng pulis. Halos lumundag ang puso niya sa lalamunan niya. Isang bagay ang sigurado, hindi makakalimutan ni Valdorant ang nangyari ngayon. Huminga siya ng malalim. Galit na nakatingin kay mata na lumiliit din sa ilalim ng conference table, bumantong hininga siya. Salamat sa iyo, kung hindi, baka mamatay tayong lahat dito. Kinabahan din si Mata, ngunit nasa mas mabuting kalagayan kaysa kay Valdorant. Pinuksan niya ang isang kapirasong tela, tumambad ang tila isang mobile phone na siyang hinahanap ni Ezezer. Alaala. Sa hindi inaasahan, ang memoryang ito ay talagang inilagay sa piraso ng tela na ito. Dati. Ang memoryang ito ay mahigpit na hawak sa palad ng Valterent. Ngunit nang ang Ethiopia nang magsimulang mag-dial si Troll, kinuha ni Mata ang memorya sa pinakamabilis na bilis, at pagkatapos ay mabilis na binalot ito sa kulay abong telang ito. Ano ang misteryo nitong telang ito? Bakit? Pagkatapos nakaon ang package. Hindi ba matrigger ang tunog ng alarm? Si Vadorant ay medyo hindi maintindihan. Nalaman niya ngayon na ang agwat sa pagitan niya at ni Mata ay medyo malaki pa rin. At ang kabilang partido ay may maraming bagay na nagkakahalaga ng pag-aaral. Ginamit muli ni Mata ang kulay abong ito, ang tela ay nakabalot ng mahigpit sa imbakan, at pagkatapos ay maingat na inilagay ito sa kanyang mga bisig, na nagpapaliwanag. Ito ay isang tela na gawa sa 30% ng mga hibla ng metal na hinaluan ng ordinaryong mga sinulid na sutla, na maaaring hamarang sa lahat ng mga signal. Ito ay katulad ng mga nag-aangking may radiation-proof na maternity clothing ay isang katotohanan. Upang maging tumpak, ang aking piraso ng tela ay tinanggal mula sa maternity na damit. Talagang hindi inaasahan ni Vadorant na ang nagligtas sa kanilang buhay ngayon ay talagang isang piraso ng tela na tinanggal mula sa suit ng proteksyon sa radiation ng isang buntis. Kung hindi, kung ang signal ay nag-trigger ng memorya, pagkatapos ay patay na sila. Maghintay ka ng ilang minuto bago tayo umalis. Tiningnan ni Mata ang itim na bagay na nakapaskil sa ilalim ng conference table. Kapag umalis tayo, saisubog natin ang lugar na ito. Ang itim na bagay pala ay time bomb. Nagpahinga silang dalawa ng ilang minuto, pinakalma ang kanilang sobrang kaba, at saka bahagyang naglakad papunta sa pinto. Sa gilid, binuksan ang electronic lock. Si Valdorant ang unang naglabas ng ulo, madilim ang buong pasilyo, at nang gusto niyang tingnan kung may mga kaaway na tumatambangan, biglang may nakatutok na baril sa kanyang noo. Nanigas agad ang katawan niya. May ambush sa labas ng pinto, grabe talaga tong feeling na ta.
May mga ilaw sa koridor daliyang, sa harap ng Valdoron, higit sa 100 baril ang lumitaw. Kung maglakas loob kang kumilos, sasabugan ko ang ulo mo. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Ezezer. Hindi pala sila umalis, at nagkukunwaring lalabas lang. Tila ay nakahiga sa pagtambang sa labas ng pinto. Nagtaas din ng kamay si Mata. Sino ka? Hindi pa rin maintindihan ni Ezezer kung bakit ginalaw talaga ng dalawang lalaking ito ang sekreto niyang kwarto. Paano nila malalaman na mayroon silang mahalagang data sa kanilang memorya? Paano nila nalaman na hindi lang nila dala ang alaala ngayon? Napunta kami sa maling paraan, sa totoo lang, sa pagkakamali. Paliwanag ni Valdoron. Basang-basa ang likod niya dahil sa pawis. Gayunpaman, ang kanyang paliwanag ay napaka-clumsy na walang maniniwala dito. Pagsisinungalingan mo ulit ako. Tinampal ito ni Esel ng suntok, at mabilis na namula ang isang pisngi ni Valdoron. Nasaan ang mga gamit? Ibigay mo agad ang memorya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na tila handang sunugin sina Mata at Valdoron anumang oras. Ang bagay ay dumating sa puntong ito, kahit na ang isang hanggal ay maaaring hulaan na ang mga gawain ngayon ay hindi simple. Ang ganitong uri ng electronic lock ay hindi mabubuksan ng mga ordinaryong magnanakaw. Gaano kahusay ang dalawang ito sa pag-unlock? Narito sa akin, kung iyon ang ibig mong sabihin sa memorya. Sabi ni Mata, kinuha ang memorya sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Ezezer. Talagang napunta tayo sa maling lugar. Mukhang mas kalmado si Mata kaysa kay Valdoron. Tinabi niya sa malalim na boses. Gusto lang naming pumunta sa building na ito para magnakaw ng pera. Pero pagdating namin sa floor na ito, nakita namin itong high-end na electronic lock, kaya may upang hamanin ang isip, gusto naming hamanin ang lock na ito. Hindi siya napigilan ni Ezezer. At pagkatapos, alam mo, kapag mas ginagamit mo ang ganitong uri ng advanced na electronic lock door, mas mahalaga ang mga bagay sa loob ng pinto. Tinabi ni Mata, kinailangan kami ng kalahating oras upang i-crack ang password at buksan ang electronic lock. Ang paliwanag na ito ay tila perpekto. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na sa pagbukas namin ng pinto, nakita namin ang isang silid na puno ng mga baril at bala. Nagdagdag si Mata ng kaunting tono. Napagtanto namin sa oras na ito na tila nasa lugar na hindi dapat. Gayunpaman, hindi natin ito magagawa ng walang kabuluhan. Napakaraming pagsisikap ang ginugol namin upang buksan ang elektronikong kandado. Ngunit wala kaming nagawang magnakaw. Pinigay ni Mata ang kanyang mga kamay. Kaya, nag-aatubili kaming halukayin ang mga kahon, sinusubukan na makahanap ng isang bagay na mahalaga, at pagkatapos ay nakita namin ang iyong portfolio. Sa iyong briefcase. Sa wakas ay nakakita kami ng isang cellphone ng hindi kilalang brand. Kung ito ay ibinebenta sa segunda manong merkado, halos hindi nito sasakupin ang rate ng kwarto ng hotel ngayon. Matapos makinig sa paliwanag ni Mata, gusto siyang bigyan ng high five ni Valdoron. Nakakamangha. Sabi niya sa loob-loob niya, at kasabay nito, palihim ding ipinapaalala ng magnanakaw sa kanyang sarili na kailangan niyang maasa ng husto ang kanyang kaisipan sa hinaharap. Sa tingin mo ba kung sasabihin mo iyan? Paniniwalaan kita. Nang marinig ni Mata na tinukoy ni Mata ang kanyang hindi mabibili na memorya bilang isang mobile phone ng hindi kilalang brand. Hindi makahanap si Ezezer ng mga salita upang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Gaano katanga ang dalawang magnanakaw na ito? O maglaro ng tanga? Hindi mo ako matutulungan kung hindi ka naniniwala sa akin. Nais kong makahanap ng isang bagay na mas mahalaga, ngunit hindi ako nang ahas na hawakan ang mahahalagang sandata na iyon, sabi ni Mata. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang hindi ko pag-trigger ng signal ng alarma? Tanong ulit ni Ezezer. Hindi ko rin alam yon. Baka sira ang phone mo sa bagay na ito. Mukhang inosente si Mata, ngunit hindi siya nagkusa na ipaliwanag ang usapin ng kulay abong tela. Kung ipinaliwanag niya ang ganoong uri ng bagay, ito ay masyadong sinadya, at lahat ng nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa totoo lang, hindi maipaliwanag ni Ezezer ang bagay na iyon. Natural na maipadala niyang muli ang password para ma-trigger ang signal ng alarma. Para muling makumpirma kung totoo o hindi ang sinabi ni Mata. Gayunpaman, kung gagawin natin, hindi ba makakatanggap muli ng alarm signal ang punong tanggapan? Kung ito ang kaso, makakatanggap ako ng isa pang babala mula sa pinuno ng pangkat.
Kaya, masisisi lamang ni Caesar ang pagkabigo sa hindi pag-trigger ng signal ng alarma. Para sa pera talaga kami. Sinabi ni Mata. Siya nga pala. May wallet sa briefcase na iyon. At kinuha ko itong lahat na may kabuoang $1,251. Bilang resulta, sa sandaling natagpuan namin ang mga bagay na ito, bumalik ka, at kailangan naming itago ang mga ito kaagad. Naglabas siya ng isang stack ng pera sa kanyang bulsa at sinabing, ibalik mo ng buo. Halos tumirik ang mga mata ni Vadorent, no wonder tinignan ito na mabuti ni Mata pagkatapos niyang halukain ang briefcase, ito pala ang dahilan. Siya ito ay hindi para sa pera, ngunit ang takip ay inilatag ng maaga para sa mga posibleng pagkakamali. Sa mga sunod-sunod na palusot na ito, halos wala akong makitang kaunting contradiction. Ito ay sapat na upang iparamdam sa mga tao na parang lasing. Nakita ni Valdorant ang malaking agwat sa pagitan niya at ni Mata. Ang kakayahan ng kalaban sa pagnanakaw ay hindi lamang mahusay. Ngunit maaari pa siyang gumawa ng isang hakbang at makakita ng 3 hakbang. Ang hitsura nitong nagniningning na bulaklak ng lotes, halos mapaikot ang mga ahenteng iyon. Inilabas ni Caesar ang kanyang wallet at tiningnan ito, at nakitang wala na ito, at wala na nga ang pera. Kinuha niya ang kabayong tower at kinuha ang pera sa kanyang kamay at inilagay sa kanyang wallet. Ngayon, wala ka namang nawala, kaya natin. Tanong ni Mata. Gusto mong pumunta? Ang ekspresyon sa mukha ni Caesar ay agad na naging kakilakilabot. Sa palagay mo ba ay angkop na sabihin ang gayong mga salita sa gayong oras? Kabanata 2482. Inaasahan na makita ang kanyang ekspresyon bukas. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa koridor ay naging lubhang nalulumbay. Bakit hindi nararapat? Inosenteng sinabi ni Mata. Ibinalik ko na ang lahat ng buo, hindi ba kailangan mong tumawag ng pulis? Hindi ko alam kung tanga ka ba talaga o peke. Humisi si Caesar. Natuklasan mo ang aming malaking sikreto at narinig mo ang aming pag-uusap, sa palagay mo ba ay papayagan pa kitang umalis ng buhay? Biglang kinabahan si Vadorent. Malinaw, natagpuan nila ang arsenal dito, at ang tanga ay hahayaan silang umalis dito. Sorry, baka hindi mo ako mapatay. Mataray na sabi ni Mata. Kung tutuusin, hanggang ngayon ay inakala ni Caesar na 2 magnanakaw lang ang kaharap niya na medyo mataas ang husay sa pagnanakaw. Kung tutuusin, may katwiran ang paliwanag ni Mata, wala man lang butas, at kahit mahigit $1,000 na ang wallet ay pumanaw na kaya dapat paniwalaan ito ng mga tao. Ngunit ngayon, tinitingnan ng napakatiwalang tingin sa mga mata ni Mata, sa wakas ay napagtanto ni Caesar na maaaring nagkamali siya sa kanyang paghuhusga. Bakit hindi kita kayang patayin? Diretso na inilagay ni Caesar ang baril sa noo ni Mata at mabangis na sinabi, basta hinihila ko ang gatilyo, lilipad ang utak mo. Hindi talaga akalain ni Caesar na may kakayahan itong 2 magnanakaw na hamanin ang sarili niya. Saan nagmula ang kanilang hindi maipaliwanag na pagtitiwala? Mabagal na sinabi ni Mata. Naglagay ako ng bomba sa silid na ito, at ako lang ang nakakaalam ng trigger code ng bomba. Bomba ay trigger ang password. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Caesar na ang kabilang partido ay nagsisinungaling, at ito ay para sa alaalang ito. Damn bastards, anong ginagawa nyo? Ungol ni Caesar. Mayroon pa silang mahahalagang gawain na dapat tapusin, ngunit ngayon ay pinipigilan sila ng 2 magnanakaw. Gayunpaman, kung alam niyang isa sa mga magnanakaw na humila sa kanya ay ang sikat na magnanakaw sa madilim na mundo ng kanluran, si Mata, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Nasaan ang bomba? Hanapin mo ito para sa akin. Nilagyan ni Esel ng baril ang ulo ni Mata at inihatid siya sa secret room. Puno ng galit, hindi ako makapaghintay na barilin si Mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumulyap si Valdorent sa gilid ng kanyang mata at biglang napansin na ang pinto ng elevator sa corridor sa palapag na ito ay talagang nakabukas. Pagkatapos, lumabas ang isang magandang figure. Ang figurang ito ay nakasuot ng itim na pampites, at kitang-kita ang kanyang magagandang kurba. Nakasuot din siya ng itim na maskara sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakalabas. Ngunit sa pagtingin pa lamang sa kanyang mga mata, malalaman mo na dapat siyang isang magandang babae. Buti na lang kumikinang itong malaki at matingkad na mga mata. Ano ang nagdala sa akin sa Estados Unidos upang maglaro, ito ba ay nagdadala sa akin upang maglaro?
Ito ay malinaw na tinatrato ako bilang isang kuli. May sinabi ang dalaga, tapos biglang nanginig ang braso niya. Kaagad pagkatapos, mula sa kanyang kamay, isang mahabang kutsilyo ang lumitaw ng hindi inaasahan. Ang mahabang kutsilyong ito ay kumikinang na may malamig na kinang at mukhang lubhang nakasisilaw. Tsurugi, bastard ka. Pagkasabi ng dalaga ay binilisan niya bigla, parang naging streamer ang katawan niya, at mabilis na bumangga sa crowd. Biglang nag-condensed ang mga pupils ni Valdorrent, lumiit siya, dahil napuno na ang kanyang mga mata ng nagliliyab na liwanag ng espada. Maliban sa naglalaslas na liwanag ng espada, halos walang makita si Valdorrent. 2 segundo, oo, makalipas ang 2 segundo, sa paligid ng Valdorrent, humiga na ang isang grupo ng mga taong nakaitim. Ang 12 ng mga dating ahente, hindi ko man lang mahawakan ang gatilyo, at hindi man lang ako makagawa ng mabisang pag-atake, at lahat sila ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Laking gulat ni Valdorrent. Anong uri ng swordsmanship ang kailangan, at anong uri ng bilis ang dapat gamitin para makamit ang ganitong uri ng kabagsikan? Ito ay simpleng hindi mapaglabanan. Sa oras na ito, si Caesar, na nakatutok ng baril sa likod ng ulo ni Mata, ay napagtanto na ito ay hindi maganda. Ngunit nang hindi pa niya maibilang ang kanyang mukha ng lubusan, naramdaman niya ang isang mahinang hangin na umiihip, at pagkatapos ay isang malamig na liwanag ang tumama. Nasa kanya na. Kumikislap ito sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Caesar ang malamig na talim na dumikit sa kanyang lalamunan. Pagkaraan, isang mahinang amoy ng dugo ang dumaloy sa kanyang lalamunan, mga butas ng ilong. Ito ang amoy ng mga sugat sa lupa. Sino ka? Malamig na tanong ni Caesar. Pagkarinig nito ay hindi na sumagot si Mata, bagkus ay biglang nagtaas ng siko at humampa sa palso ni Caesar. Hindi na napigilan ng pistol ng huli at nahulog sa lupa. Mabilis ang talino ni Mata, hinablot ang baril sa ere, at sinunggaban ang mabilis na pagbagsak ng baril sa kanyang kamay, at saka nakatutok ang baril sa noo ni Caesar. Sa totoo lang, kung pinakawalan mo ako, malamang na hindi mo matutugunan ang kinalabasan na ito. Sabi ni Mata, nilagay ang kamay sa bulsa ni Caesar, at saka kinuha ito, alaala. Palam, sabi ni Mata, pagkatapos ay hinayla ang gatilyo. Hindi makapagsalita si Caesar, dilat na dilat ang kanyang mga mata, at mabigat na bumagsak sa lupa. Sila ay orihinal na inutusan na patayin si Apollo, ngunit bago magsimula ang misyon, sila ay ganap na napatay. At hanggang sa mamatay sila, hindi nila alam kung sino ang pumatay sa kanila. Salamat, Miss Junko. Magalang na sabi ni Mata. Junko. Junko Kuyo. Siya pala ang nagsimula. Hinubad ni Junko ang kanyang maskara at ngumuso, may utang na loob sa akin si Apollo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at naglakad palabas. Si Valdorrent ay tumingin sa likod ni Junko Jiuyang na may hitsura ng pagkagulat. Sino ang kagandahang ito, hindi ba siya masyadong mabangis? Ang napakarilag na kutsilyong iyon na ngayon lang halos masira ang katalinuhan ni Valdorrent. Hindi pa siya nakakita ng ganoong away sa kanyang buhay. Tulad ng alam ng lahat. Ang lakas ni Junko ay katumbas na ngayon ng kay Xiangmin, na isa ring first class na supermaster sa buong Toyo. Hanggat ang mga lumang antigo ng antas ng Xiangmin ay wala sa kabundukan, si Junko ay halos makakatagilid. Ang isang marangal na Jonin ay kayang humawak ng higit sa 100 ordinaryong ahente. Hindi ba't kasing dali ng paghiwa ng melon at gulay? Mukhang medyo emosyonal si Miss Junko. Tumingin si Mata sa communicator sa kanyang kamay. Okay, ngayon kailangan nating magmadali at makuha ang bagay na ito sa mga kamay ng mga matatanda. Sa oras na ito, si Tsurugi ay nakatayo sa terrace kasama si Sylvia, ang una ay tumingin sa kanyang telepono. Ezezel, kilala mo ba siya? Nang marinig ito, natigilan si Sylvia. Dahil sa loob ng kumpanya. Ang antas ni Caesar ay napakataas din, at si Tsurugi ay nakahinga ng maluwag sa oras na ito. Pagkatapos niyang tawagin ang kanyang pangalan, ibig sabihin ba ay nalantad na siya? Ngayon ay tila ito ang kaso. Gaano karaming impormasyon ang mayroon pa itong Apollo? Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Sylvia. I think kung tatanungin mo yan, hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Nakangiting sinabi ni Tsurugi.
Ang iyong Ginoo ay lubusang sumuko sa iyo, hindi ka pa ba handa na ihagis ang iyong sarili sa mga bisig ng templo ng araw? Paghahagis sa templo ng araw. Ang mukha ni Sylvia ay agad na nagpakita ng gusot na hitsura, ngunit sinabi pa rin niya. Imposible ito. Tumayo si Surui habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko, mas dapat mong malaman ang kasalukuyang sitwasyon kaysa sa akin. Baka tamaan ka ng ligaw na bala sa loob ng ilang minuto. Biglang natense ang nerbiyos ni Sylvia. Sa sandaling ito, bigla siyang niyakap ni Surui at tumabi. Kaagad pagkatapos, isang bala ang lumipad sa hangin at nabasag ang bote ng alak sa mesa. Sniper! Kaagad pagkatapos, ang mga bala ng kabanata 2 ay tumama din sa ibabaw ng marble table. Napunit ito. Sumandal si Surui sa dingding, dumilat at sinabing, mayroong higit sa isang sniper sa bubong ng hotel sa tapat. Hindi si Sylvia ang kausap niya, ang communicator ang kausap niya. Iwan mo sa akin. Tunog ng boses ng lalaki sa communicator. Si Josie Yanwei iyon. Oo naman, pagkaraan ng ilang minuto, wala nang tunog ng sniper gun, at matagumpay na nalutas ni Josie Yanwei ang problema. Iniligtas ko ang buhay mo, hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Nanunuya si Isurui. Dahil kakahulog lang niya sa lupa, lumuwag ang strap ng bathrobe ni Sylvia, at tumambad ang napakagandang spring light. Gayunpaman, si Surui ay walang malasakit dito. Napasandal siya sa pader, hindi masyadong kinakabahan. Iniunat pa nito ang kamay at hinaila ang bathrobe para matakpan ang spring light. Papatayin ba talaga ako ni Mr.? Walang duda na iniwan ka niya, o sa halip, ikaw. Nakangiting sabi ni Surui. I'm very looking forward sa kung anong uri ng ekspresyon ang ipapakita niya pagkatapos ngayong gabi. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Surui. Hindi ko alam kung kailan, sa kanyang mga kamay, may isang A na may 4 na talim na tinak. Kuya, ingat ka, may nakita akong ilang tao na papunta sa'yo. Narinig ang boses ni Josie Yanwei. Hintayin mo silang dumating. Pagkatapos sabihin ni Surui, itinaas niya ang kanyang backhand, at isang itim na ilaw ang biglang bumaril sa gilid. Nang malapit nang marating ng itim na ilaw ang gilid ng terrace, biglang lumitaw ang isang figurang bumangon ka, napapasok lang si Wugwang sa dibdib ng kalaban. Ulalas ni Sylvia at tinakpan ang bibig. Lumalabas na hinusgahan na ni Surui ang pag-atake ng kalaban. Ang ruta, gumawa ng isang hula ng maaga. Ang lalaking nasaksak ng itim na ilaw sa dibdib ay nabigong tumalon sa terrace, noontog ng malakas sa gilid ng rehas, at pagkatapos ay nahulog. Kung mahulog ka mula sa taas na ito, halos tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos pagbaril ni Surui. Maraming tao sa paligid. Lahat sila ay nakasuot ng itim na hoodies at grimace mask para matakpan ang kanilang mga mukha. Kahit na ang pagsusuot ng baseball cap. Maging ito ay hitsura o kulay ng buhok, imposibleng makita ng malinaw. Nanunuya si Surui. Sino ba ako? Ito pala ang kilalang grimace core. Ang grupong ito ng mga tao ay palaging nakasuot ng hoodies at grimace mask kapag kumilos sila. Mukha silang mga hip-hop na teenager, pero talagang killer group sila. Hindi ko akalain na, ang gentleman behind the scenes, ang talagang nagpadala ng grupong ito ng mga tao para magpakamatay. Palagay ko, nakatakda na akong pumatay ngayong gabi. Sabi ni Surui, at humakbang pasulong. Kaya lang, hindi ko alam kung nandito ang amo mo o wala. Last time, maswerte siyang nakataka sa mga kamay ko. Ang mura talaga sa kanya. Kabanata 2483. Scum. Ang Grimace Corps ay isang grupo ng mga tunay na mamamatay tao. Sa tuwing sila ay lilito. Sila ay parang isang grupo ng mga kabataang hip-hop. Naghahadges ng mga hoodies at baseball cap na may mga skateboard at roller skate, mahirap para sa mga tao na maglaro ng A Vigilant Mind, kaya ang rate ng tagumpay ng gawain ay napakataas. Nang maglaon, kapag ginawa nila ang kanilang mga misyon sa publiko, magsusuot sila ng mga maskara ng pagniwi, kaya tinawag silang Grimace Corps. Sa madilim na mundo ng kanluran. Ang Grimace Legion ay kilalang kilala. Kung tutuusin. Kahit iyong mga mersenaryong inuuna lang ang pera, hindi sila handang gumawa ng anumang gawain. Ang tag ng presyo, maaaring walang mahanap na hahalili. Gayunpaman, iba ang Grimace Corps. Ang grupong ito ng mga tao ay kayang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para sa pera. Minsan,
Ang grupong ito ng mga tao ay nakatanggap ng isang misyon upang patayin ang hinaharap na tagapagmana ng isang malaking pamilya. At ang hinaharap na tagapagmana na ito kapanganakan lamang dahil sa napaaga na kapanganakan ng ilang araw, kaya ang ilang mga problema sa baga, nakahiga sa isang incubator ng ospital. Kahit na ang malaking pamilya ay nagayos para sa maraming tao upang protektahan ang bagong silang na bata, ang Grimace Legion ay nakakita ng isang crack at palihim na pumasok. Gayunpaman, ang paglusot ay simula pa lamang. Hindi nila alam kung sinong baby ang magiging tagapagmana ng malaking pamilya. Sa kasong ito, ginamit nila ang pinakasimple, krudo at kahit dehumanizing na paraan, ng gabing iyon, namatay ang lahat ng 36 na sanggol sa ospital na iyon. Ang Grimace Corps ay malupit sa sukdulan. 36 na pamilya ang ganap na nasira. At ang mga magulang at miyembro ng pamilya ng mga bata ay nahulog sa walang katapusang sakit. Pinipili pa nga ng ilang magulang na magpakamatay dahil dito. At samahan ang kanilang mga anak sa ibang mundo. At ang mga nabubuhay ay maaaring hindi na makaalis sa anino ng pagkawala ng anak habang buhay. Ang masakit na alaalang iyon ay makakasama nila araw-araw. Anong laking krimen ang ginawa ng Grimace Corps? Isa lang itong trahedya ng tao. Napakakaunting mga tao ang gagawa ng mga bagay na hindi makatao tulad nila. Mas mahalaga ba ang komisyon na nakukuha mo para sa pagkumpleto ng gawain, o mas mahalaga ba ang buhay ng mga batang ito? Basta normal na tao siya, natatakot akong piliin niya ang huli ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi, sila ay magiging napakakasalanan na hindi sila mabubuhay. Bagamat madilim ang madilim na mundo, ito rin ay maayos at makatao. Upang makumplito ang misyon, ang Grimace Legion ay nagdulot na ng sama ng loob ng hindi mabilang na mga tao. May mga boss pa nga sa antas ng Diyos na nagsasabing gusto nilang ganap na sirain ang Ghostface Legion. Ngunit mula noong insidenteng iyon, ang bilang ng mga misyon na natanggap ng Ghostface Corps ay makabuluhang nabawasan. Sila ay dumarating at umalis tulad ng hangin. At sinusubukang ay minimize ang pagkakataong ipakita ang kanilang mga mukha. Kung hindi, kapag na-target sila ng mga boss sa antas ng Diyos, ang mga kahihinatnan ay masyadong seryoso. Ngunit gayunpaman, ang kanilang mga pamamaraan ay labis na madyugaw sa bawat oras, at maraming mga eksena sa krimen ang mahirap tingnan. Ilang puwersa ang maaaring sumigaw at matalo ng liwanag na mundo at ng madilim na mundo ng sabay-sabay. At kakaunti ang mga puwersa na maaaring gawin ang madilim na mundo bilang isang walang ulira na puwersang manalitik. Matagumpay na nagawa ito ng Ghostface Army na ito. Nakuha ito ng lahat at pinapatay ito. Minsan, nang ang Ghostface Legion ay nasa isang misyon, nagkataong bumangga ito sa pangkat ng Temple of the Sun. Para kay Apollo, ang Diyos ng araw na noon pa man ay napupuot sa kasamaan, tiyak na hindi niya pababayaan ang grupong ito ng hindi makataong mga tao, sa lalaki. Matindi ang sagupaan ng dalawang panig. Gayunpaman, ang Ghostface Legion, isang maliit na mamamatay na grupo, ay hindi maihahambing sa makapangyarihang Sun Temple. Noong panahong iyon, ang kanilang pinuno ay malubhang nasugatan ni Surui at muntik ng mamatay. Mula noong engkwentro na iyon, ang Grimace Legion ay halos mawala. At hindi nila alam kung saan sila nagtatago, at halos hindi na sila tumatanggap ng mga misyon, at ang madilim na mundo sa kanluran ay naging mapayapa sa loob ng ilang panahon. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, nakita muli ni Surui ang Grimace Army sa kabilang panig ng karagatan. At saka, dumating siya para patayin siya. Nag-aalala ako na hindi kita mahanap. Ngunit pumunta ka sa pinto sa iyong sariling pagkukusa. Ito ay nagil-iligtas sa akin ng problema. Malamig na sabi ni Surui. Inalis niya ang kanyang panunuya, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang isang malinaw na dugo ang lumitaw. Oo, ito ay dugo. Naisip niya ang 36 na mga sanggol, at ang mga nasirang pamilya, na lahat ay ginawa ng nakangisi na hukbo sa harap niya. Kayong mga lalaki, sampain ito, sabi ni Surui. Muli siyang humakbang pasulong, at nagsimulang tumaas ang momentum sa kanyang katawan. Si Sylvia ay hindi pa nakakita ng sino man na maaaring gawing realidad ang momentum, tila ang hangin sa paligid ay napuno ng isang pakiramdam ng depresyon. Sa paligid ng Surui, 7 Ghostface Killer ang bumuo ng bilog. Hindi sila matatangkad at walang momentum. Ngunit walang sino man ang maaaring maliitin ang kanilang kabagsikan.
Ang mga itim na hoodies ng mga taong ito at ang kanilang mga nakatikip na mukha ay likas na nagbigay kay Sylvia ng isang pakiramdam ng panganib. Nagulat ang tinek ni Tsurugi. Ngunit bago pa niya ito mabaril. Sa oras na ito, isang mukha ng multo na mamamatay tao sa kanyang likuran ang naglabas na ng mahabang itim na letigo mula sa malawak na hoodie at direktang huminto sa baywang ni Tsurugi iguhit ito. Nakipagsiksikan si Sylvia sa sulok. Sa ilalim ng gabi, hindi niya matukoy kung anong material ang ginawa ng letigo, ngunit kitang-kita niya ang lamig na kumikislap mula sa katawan ng letigo, mangga. Bukod dito, ang lakas ng taong ito ay napakahusay na ang letigo ay tila naglabas ng isang multo sa hangin. Naniniwala si Sylvia na kung siya iyon, imposibleng maiwasan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, tila may mga mata si Tsurugi sa likuran niya, humakbang siya sa gilid, at pagkatapos, ang mahabang letigo na malamig na kumikislap ay halos pumutok sa katawan ni Tsurugi at lumipad. Si Tsurugi ay hindi umiwas, ngunit itinaas ang 4 na talim na tinek ng hukbo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hinampas ito. Keng! Ang mga tinek ng 4 na talim na tinek ng hukbo ay dumaan sa puwang ng letigo ng tumpak at tumpak. Pagkatapos, ang mga tinek ay nagpatuloy pababa, na binasag ang marmol na countertop, at pagkatapos ay direktang binasag ang makamandag na ahas. Ang mahabang letigo ay mahigpit na ipinako sa lupa. Oo, napakatindi ni Tsurugi sa letigo. Halos pumalakpak si Sylvia. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kahangahangang depensang aksyon ni Tsurugi ay batay sa saligan na hindi pa niya ito napanood, at hinusgahan ito ng buo sa pamamagitan ng pangunawa. Gustong bunutin ng mukha ng aswang na mamamatay tao ang kanyang letigo, ngunit ang tinek ng hukbo ay tumusok sa lupa ng napakalakas kaya hindi niya ito mabunot. Sa sandaling ito, biglang tinapakan ni Tsurugi ang kanyang paa, at pagkatapos ay marahas na tumapon ang buong tao sa likuran. Hinihila pa rin ng mukha ng multo ang kanyang letigo, ngunit nakarating na si Tsurugi sa kanyang harapan. Sa ilalim ng sitwasyong ito, kailangang ipagtanggol ang Ghostface Killer. Umatras siya ng isang hakbang. At bago pa siya magkaroon ng oras para mag-posture ng defensive, biglang pinilipit ni Tsurugi ang kanyang katawan, at pagkatapos ay sumipa ng husto ang kanyang mga paa sa dibdib ng Ghostface Killer. Ang katawan ng huli ay sinipa ng ilang metro, pagkatapos ay nawala ng kontrol, lumipad pabalik sa ibabaw ng rehas, at diretsyong nahulog sa silong. Hindi mo na kailangan pang tingnan, o isipin man lang, siguradong nahulog na sa isang pati ang mukha ng multo na ito. Labis na kinasusuklaman ni Tsurugi ang Grimace Killer Group na ito, at hindi siya nagpigil. Sa oras na ito, hinawakan niya ang mahabang letigo sa lupa at hinayla ito. Ang 4 na talim na tinek ng hukbo na malalim na naipasok sa lupa ay hinayla ni Tsurugi pataas, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang kamay. Terra, mamatay ka para sa akin. Malamig na sabi ni Tsurugi. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay nagpatalsik sa letigo. At pagkatapos ay ang makintab na metal na letigo ay gumawa ng isang malaking alon, na tumama sa isang mukha ng multo na mamamatay na nakatayo sa tapat. Pagamat nakagawa na siya ng isang umiwas na aksyon, ang lakas ni Tsurugi ay napakalakas kaya ang matalim na letigo ay direktang nabasag ang maskara sa kanyang mukha. Gayunpaman, kahit nabasag ang maskara, hindi mabubunyag ang tunay niyang mukha. Dahil sa ilalim ng malakas na letigo ni Tsurugi, ang mukha nitong mukha ng multo ay bulok na bulok. Bukas ang balat at basag ang laman, baluktot ang mga tampok ng mukha, bali ang buto ng mukha, at imposibleng mabuhay ng direkta. Hindi ba mas mahirap kaysa sa iba? Nang makita ito, lahat ng mga killer na mukha ng multo ay naglabas ng kanilang mga sandata mula sa kanilang malalawak na hoodies at gustong salakayin si Tsurugi. Gayunpaman, hindi pinili ni Tsurugi na lumaban ng malapitan, ang mahabang letigo ay biglang umindayog, at ang malakas na puwersa ay nalipat sa katawan ng letigo, na nagdulot ng malakas na pagsabog ng gas. 1 pulgada ang haba, 1 pulgadang malakas, si Tsurugi na ikinakaway ang mahabang letigo na ito, ang kaaway ay walang paraan para makalapit. Hindi nakaiwas sa oras ang isang mukha ng multo na mamamatay tao, at ang isang braso ay nataman, mula sa balikat hanggang sa kilikili, at naputol ng letigo. Alam ng Diyos kung gaano kalakas ang ginamit ni Tsurugi, at napakakinas ng bali. Bago pa makasigaw ang nasugatan, sa sumunod na segundo, nasa tuhod na niya ang letigo ni Tsurugi.
Malinaw, sa ilalim ng napakalakas na pag-atake, nawawala ang isa sa kanyang mga binti. Ang letigo ni Tsurugi ay hindi huminto, at sa isang backhand, tumama lang ito sa likod ng ulo ng isa pang lalaki. Matapos tamaan ng ganito, agad na bumulwak ng dugo ang mga mata, butas ng ilong, bibig at tenga ng kalaban. Pilit na binasag ni Tsurugi ang bungo ng kalaban. Tinatayang naging magulo na rin ang utak ng taong ito. Sa pagharap sa mga hindi makataong mamamatay tao, si Tsurugi ay talagang hindi nangangailangan ng anumang awa, ang kailangan lang niyang gawin ay maging mas walang awa kaysa sa kabilang partido. Dahil dito, naging eksenang puno ng laman at dugo ang buong teres. Ito ay impyerno sa lupa. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Sylvia. Hindi niya alam kung bakit pinili ni Tsurugi ang gayong madugong pag-atake. Ngunit bilang isang babae, mayroon siyang likas na intuition, iyon ay sa oras na ito ang puso ni Tsurugi ay may nararamdamang sama ng loob sa mukha. Tandang padamdam. Mukhang kalaban niya itong mga mutya na mamamatay tao. Sa sandaling ito, isang mukha ng multo na mamamatay tao ang hinampas ng mahabang letigo ni Tsurugi at dumapo sa tabi mismo ni Sylvia. Magre-react pa lang ang huli. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mukha ng multo na mamamatay tao na ang likod ay hinampas ng balat at laman ni Tsurugi ay mas mabilis mag-react. At isang gulo ang bumangon, at ang punyal sa kanyang kamay ay tumusok sa puso ni Sylvia. Kabanata 2484. Sinong nagsabing huwag kang papatayin? Nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake, maaari lamang umatras si Sylvia. Wala na siyang kalaban-laban at nakabathrobe lang sa buong katawan. Paano siya makakalaban? Bagamat hindi masama ang kanyang kakayahan, sa ilalim ng malakas na pag-atake ng Ghostface Killer, halos hindi na siya makaiwas. Gayunpaman, may pader sa likod ni Sylvia, at wala siyang mapagtatagwan. Nang makitang palaki ng palaki ang punyal sa kanyang mga mata, napasigaw si Sylvia sa kawalan ng pag-asa. Mamamatay ka ba ng ganito? Hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na ilaw ang lumipad sa hangin, at pagkatapos ay pumasok sa ulo ng mukha ng multo na pumatay ng direkta mula sa gilid. Iyan ang 4 na talim na tinek ni Tsurugi. Ang tinek ng hukbo ay nag-drill sa ulo ng mamamatay mula sa isang gilid, at pagkatapos ay nag-drill mula sa templo sa kabilang panig, na direktang dumarating sa kabilang panig. Ito ay isang distansya na higit sa 10 metro, at ang gayong lakas at katumpakan ay maaaring makamit. Alam ng Diyos kung gaano kataas ang natamo ni Tsurugi sa mga nakatagong sandata. Sa totoo lang, pare-pareho ang mga armas, matapos maabot ang isang tiyak na antas ng lakas. Ang mga ordinaryong sandata ay magiging parang mga armas at mga daliri. Tulad ni Tsurugi na halos isang kabanata na gamit niya ang isang letigo minsan, ngunit ang kanyang mga kasanayan at kahusayan ay hindi mas mababa sa mga nagsasanay sa paghagupit sa loob ng 10 taon. Iminulat ni Sylvia ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala na hindi siya patay, ngunit ang mukha ng multo ay bumagsak ng husto sa lupa at hindi na makahakbang. Si Tsurugi ang nagligtas sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, hindi talaga alam ni Sylvia ang sasabihin. Ang amo niya, pinili niyang isuko ito. Halatang nandito ang mukha ng multo na mga pumatay para patayin siya. Sa mga oras na ito, halos patay na lahat ang mga mukhang aswang na pumatay sa teres. Iginalaw ni Tsurugi ang kanyang kamay na parang kulog. At hindi na siya nagpigil. Walang paraan para saktan ang isang buhok ni Tsurugi. Ihahagis na sana ni Tsurugi ang letigo sa lupa, ngunit nakita niya ang isang mukha ng multo na mamamatay na umuungol sa sakit, kaya itinaas ni Tsurugi ang letigo na muli niyang ibababa. Pumunta ka sa impyerno, mga bastard. Malumanay na sabi ni Tsurugi, at pagkatapos ay iwinagayway ang mahabang letigo, direktang binalot sa baywang ng pumatay sa mukha ng multo. Pagkaraan, nanginginig ang kanyang braso, at napatay ang pumatay sa mukha ng multo na gulungan ang letigo at inihagis ito sa labas ng teres. Susuklian ni Tsurugi ang sakit na minsang ginawa nila sa mga bata at pamilyang iyon, at hayaan silang maranasan ang lahat ng sakit. Isang grupo ng mga hamak. Goddamn it! Nananatili pa rin ang galit ni Tsurugi sa kanyang puso, at inihagis niya ang letigo sa lupa. Dahil sa kanyang mahusay na lakas, ang letigo ay nadikit sa lupa kaya't pinasiglapan nito ang Out of Mars. Nag-effort si Sylvia para hilahin ang 4-edged army thorn mula sa bungo ng mukha ng multo.
Napabuntong hininga siya at naglakad papunta kay Surui. Sabi niya, salamat sa pagligtas sa akin. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi maganda. Pagkatapos ng lahat, kalahating oras na ang nakalipas. Si Surui ay kanyang kaaway. Ngunit sa isang kisap mata, siya ay naging isang tagapagligtas. Sa maikling panahon, siya ay ipinagkanulo at iligtas, si Sylvia ay hindi makahanap ng isang pang-uri upang tumpak na ilarawan ang kanyang kalooban. Kinuha ni Surui ang tinek ng militar. Kahit na ang walang kapantay na sandata na ito ay dumaan sa utak ng ghost killer. Ngunit ang tinek ay hindi pa rin nabahiran ng kaunting pula at puti, at ang talas at kinas nito ay sadyang katakataka. Tumalikod siya, hinawakan ang bathrobe ni Sylvia, at halos buhatin siya. Nag-hire ng grupo ng mga hamak ang amo mong iyon para patayin ako. Masyado yata niya akong mababa ang tingin sa akin. Oo. Sa tingin ni Surui. Ang misteryosong sir na iyon. Tingnan mo lang siya. Bukod dito, para makapag-hire ng mga hindi makataong taong ito para gumawa ng mga bagay para sa kanila, tinatayang wala ring bottom line at walang humanity ang mga ganoong tao. Gayunpaman, maganda para sa mga hamak na tulad ng Grimace Legion na pumunta sa iyong pintuan. Hindi na kailangang hanapin sila ni Surui isa-isa. Para lang patayin silang lahat ng sabay-sabay. Huwag na silang bigyan ng isa pang pagkakataon na gumawa ng masama sa mundong ito. Ang iyong boss ay isang dumb bastard. Punong-puno na ng dugo ang mga mata ni Surui. Kahit gaano pa karaming tao ang kanyang ayusin, ipapadala ko ang mga taong ito sa impyerno, kahit na dito sa Amerika. Sino itong mga mukha ng multo na mamamatay tao? Napahawak sa kwelyo ng bathrobe. Hindi natarante si Sylvia, bagaman medyo nakakatakot ang hitsura ni Surui, ngunit sa kanyang karakter, imposibleng mailabas ang kanyang galit, kaya huminahon siya at hindi maiwasang magtanong. Niluwagan ito ni Surui, unti-unting hamupa ang dugo sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay maikling sinabi ang mga bagay na ginawa ng Grimace Legion. Pagkarinig ni Sylvia nito, biglang nanikip ang puso niya. Sa likas na katangian, mas malakas ang pakiramdam ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Ito ay kahindek-hindek. Kung hindi niya ito narinig gamit ang sarili niyang mga tenga, hindi maiisip ni Sylvia na may mga hindi makatao at mababang uri ng mga tao sa mundong ito. Kung matatawag pa silang mga tao. So, sa tingin mo ba ay mabuting tao ang amo mo? Hindi ka ba nahihiya na magtrabaho sa ganyang bastard? Malamig na tanong ni Surui, puno ng pressure ang kanyang mga salita. Hindi masagot ni Sylvia ang ganoong tanong. Pakiramdam niya ay hindi na umaagos ang dugo sa kanyang puso. At tila barado ang mga daluyan ng dugo. Matapos iwanan at marinig ang ganitong uri ng trahedya ng tao, walang sino man ang magiging maganda ang kalooban. Pagkaraan ng 1 minuto, hinawakan niya ang kanyang dibdib at sa wakas ay nagsabi ng isang pangungusap. Napakabait ng mga taong ito. Kabilang ang ginoong pinagtrabahuan mo. Nanunuya si Surui. Hindi pa ako makapaghusga. Ngunit magagawa ko ang aking bahagi upang lipulin ang mga mukha ng multo na mamamatay tao. Sabi ni Sylvia, tinitigan niya ang mga mata ni Surui, puno ng kaseryosohan ang kanyang mga mata at tono. Napakabuti, ikaw ay napakalinaw. Sinabi ni Surui. Kung gayon ngayon, ayusin ang isang ruta upang palabasin kami sa Las Vegas. Aalis ng Las Vegas, tinabi ni Sylvia. Saan ka pupunta? Pumunta sa pinakamalapit na international airport. Hindi itinago ni Surui ang kanyang itinerary. Tsaka sa ngayon, maiiwasan mo lang ang limelight sa pag-a-abroad. Ang kapangyarihan ni G. Kung hindi kinakailangan, sa tingin ko ay hindi ka na dapat pumunta sa bansang ito muli, pangungumbinsi ni Sylvia. Tinubukan niyang hulihin ang lalaking ito kamakailan. Ngunit ngayon ay pinaplano niya kung paano ito tutulungang makatakas. I have to say, life is the most amazing screenwriter, you always can't imagine what's going to happen next. Manatiling wala sa limelight. Hehe, hindi pa alam kung sino ang papatay ng USA. Muling ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing. Siyempre, ang rutang inayos mo ay mas mabuting malayo, kahit na umikot sa desyerto, gusto kong ilabas ang mga taong iyon dito bago ako umalis. Lahat ng dumi ay ipadadala sa impyerno at wala ni isa man ang maiiwan. Okay. Sumangayon si Sylvia sa isang komplikadong ekspresyon. Patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili na napilitan siyang gawin ang lahat ng ito.
Tinulyapan ito ni Surui sa isang madugong kapaligiran, sinabi niya, umalis na tayo rito. Ang amoy ng dugo ay nagsimulang kumalat kasabay ng simoy ng hangin. Ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable kay Sylvia. In her past agent career. Although she's seen a lot of casualties, but such a bloody scene is the first time I have seen chapter. Dahil sa lakas ng mahabang letigo at mainit na kamay ni Surui, maraming tuod at belang braso sa buong teres, na ginagawang hindi matiis at nakakasuka ang mga tao. Okay, kailangan kong bumalik at magpalit. Napatingin si Sylvia sa kanyang bathrobe at sinabing. Ang katawan ni Surui ay nilagyan ng walang katuturang sertipiko na inisyo ng FBI. Kung siya ay pinigilan ng pulis, ipapakita niya ang sertipiko na ito, malaki ang tiwala mo na makakaalis ka ng maayos. Kung tungkol sa iba pang gulo, hayaan ang lokal na istasyon ng pulisya at ang FBI na maglinis, naniniwala ako na ang aking mga matatandang kasamahan ay tiyak na gagawa ng mga pagsasaayos sa bagay na ito. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o hindi. Pagkatapos ng matinding laban na ito, hindi na natilamsak ng maraming dugo ang bathrobe ni Sylvia. Umalis na silang dalawa habang naglalakad sila sa terrace, hindi masyadong inisip ng mga waiter na makita sila. Siyempre, kung nakita ng mga waiter na ito ang madugong eksena sa terrace mamaya, hindi nila alam ang mararamdaman nila. Palaipat na sana si Sylvia sa kwarto, ngunit pagpasok nila ni Surui sa pinto, tumalo ng isa pang mukha ng multo na mamamatay tao mula sa balkonahe. Siguradong nagtatago ang lalaking ito dito, naghihintay sa pagbabalik ni Sylvia. Sa pagtingin sa eksenang ito, lumubog ang puso ni Sylvia sa ilalim ng lambak. Alam niyang tiyak na aalisin ng amo ang kanyang sarili. Sa kamay nitong mukha ng multo na pumatay, may baril din. Nang makita sina Surui at Sylvia na papasok, nagpakita siya ng malungkot na ngiti sa likod ng maskara. Gayunpaman, bago niya mahawakan ng gatilyo, nalaman niyang kumislap ang figure ni Surui at biglang lumapit sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang ghost face killer ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang palso, at pagkatapos ay sa isang pag-click, ang kanyang buto ng palso ay puwersahang nabali. Ang mamamatay tao na mukha ng multo ay likas na sumigaw. Gayunpaman, nang lumabas sa kanyang lalamunan ang kanyang mga hiyawan, sinuntok na siya ng malakas ni Surui sa baba. Ang pangitaas at pangibabang panga ng lalaking ito ay naglapat ng napakalakas na ang kanyang mga ngipin sa harapan ay kumagad pa sa dulo ng kanyang dila. Inihagis siya ni Surui sa balkonahe nang may biglaang pagpitik, pagkatapos ay hinawakan sa leeg ang mukha ng multo at idiniin ang kanyang ulo sa labas ng balkonahe. Sabihin mo sa akin, nasaan ang iyong hukbo, o ilalagay kita ihagis ito. Ang mukha ng multong pumatay ay tumingin sa ibaba, nahihilo, at agad na nagsabi. Huwag itapon, huwag itapon. Tinabi ko na. Sabihin mo ang sagot mo. Ang mga mata ni Surui ay puno ng kalupitan, hindi niya kailangan ng anumang awa para sa ganitong uri ng basura. Kaya, sinabi ng ghost face killer ang isang lokasyon. Nagpaliwanag ako, pwede mo ba akong bitawan? Tanong ng ghost face killer. Bago siya matapos magsalita, naramdaman niyang lumiwanag ang kanyang katawan, at ang buong tao ay lumitaw sa hangin. Diretso pala siyang itinapon ni Surui mula sa balkonahe. Kabanata 2485. Mga tunay na henyong hacker. Bagamat pumayag na si Surui sa mukha ng multo na mamamatay tao na ito. Hindi niya ito papatayin hanggat ipinaliwanag niya ito, ngunit hindi niya kailangang maging magalang sa ganitong uri ng hamak. Ang ganitong uri ng tao ay hindi isang awa na mamatay ng 100 beses. Napapatay mo siya, paano mo malalaman kung totoo o mali ang sinabi niya? Tanong ulit ni Sylvia. Napakasimple nito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ito ay peke. Ito ay peke. Medyo nabigla si Sylvia. Anong ginagawa mo? Alam mo bang peke yun? Dahil alam ko na ito ay isang bitag. Tumisi si Surui at tumingin sa ibaba. Mayroong tubig sa pool bilang isang buffer, ngunit kung mahulog ka mula sa mataas na taas, tiyak na ayaw mong mabuhay. Anyway, walang mag-swimming sa pool na ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Bagamat magdudulot ito ng ilang pagkalugi sa Green Star Hotel. Naniniwala si Surui na babayaran ito ng Ginoong Estados Unidos ay hindi isang masungit na lugar. Itong, sir, kahit na ang kanyang katayuan ay napakahiwalay. Ang ilang mga patakaran ay dapat sundin.
Napakalaking kaguluhan ngayong gabi. Hindi niya maitutulak ang lahat ng ito sa ulo ni Tsurugi, at tiyak na pananagutan niya ang FBI at maging ang sentral na pamahalaan. Ang Intelligence Bureau ay gumawa ng mga kaugnay na paliwanag. Paano mo nalaman? Hindi pa rin nakikita ni Sylvia ang lalaking nasa harapan niya. Halatang bata pa siya, ngunit napakalayo ng kanyang pag-iisip na umabot pa siya sa isang nakakatakot na antas. Napakamangha ng iyong boss behind the scenes. Sa tingin mo ba ay gagawa siya ng ganoong mababang antas ng pagkakamali? Alam niya na maaaring may mahuli. At maaaring ipaliwanag ng ilang bilanggo ang kanilang huling posisyon. Kung ako ito, tiyak na sasamantalahin ko ang pagkakataong ito at sasamantalahin ang pagkakataong maghukay ng malaking butas. Nagpakita ng sarkastikong tingin ang mga mata ni Tsurugi. Hindi ko talaga alam kung paano mo nagawa iyon, isang dating senior CIA agent, iyon lang. Ang paghatol ay ganap na hindi kwalipikado. Si Sylvia ay medyo nahihiya. Sa katunayan, kung siya ay bibigyan ng kaunting oras, maaari niyang husgahan ito, ngunit si Tsurugi ay gumawa ng napakabilis na desisyon, ito ang kahirapan ay mas malaki pa rin. Napakalakas ng kakayahan ng lalaking ito. Napaka-flexible ng kanyang isip, at napakatagal ng kanyang pananaw, talagang nararapat sa kanyang tagumpay. Hindi siya nagtatagumpay kung sino ang nagtagumpay. Ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni Sylvia. Siyempre aalis na ako dito. Kung hindi ako aalis, baka hindi na ako makaalis saglit. Sabi ni Tsurugi na may singkit na mga mata. Kahit na si Tsurugi ay may katibayan ng maling gawain na inilabas ng FBI. Ito ay halos katumbas ng pagtatamasa ng kaligtasan sa sakit. Ngunit sa magulong sitwasyong ito, kahit na mayroon siyang 100 bibig, mahirap ipaliwanag malinaw, nang walang 3 o 5 araw, ang pagpapalaya hindi makumplito ang proseso, at sa oras na iyon, malamig na ang araw na lili. Kaya, kailangang umalis na sina Tsurugi, Sylvia at iba pa, kung hindi nila alam kung gaano karaming mga liko-liko ang kailangan nilang pagdaanan. Gayunpaman, hindi nagmamadaling lumabas ng silid si Tsurugi, ngunit tumawag siya sa telepono. Hawkang, aking henyong hacker, kumusta ang sitwasyon doon ngayon? Naglalaro ka ba ng husto? Matindi. Si Hawkang sa kabilang dulo ng telepono ay halatang naka-speakerphone. At naririnig lang niya ang pagpindot ng kanyang mga daliri sa keyboard sa napakabilis na bilis. Halos may nabuong multo dito. Ang ganitong uri ng bilis at antas ng micromanipulation. Kung ito ay papalitan ng ibang tao, natatakot ako na hindi ito tatagal ng 2 minuto, at ang lahat ng mga daliri ay mag-cramp. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Hawkang na mag-cramp, ngunit ang kanyang bilis ay pabilis ng pabilis, hanggang sa ang kanyang mga daliri ay hindi makita ang lahat ng tilapon. Habang sumasayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, parang umaagos na tubig ang mga linya ng code sa screen. Ang bilis ng tubig ng code ay pabilis ng pabilis. Sa huling yugto, ang code ay nabuo pa nga. Mahulog. Ang tunay na lakas ng henyong hacker sa wakas ay naglaro sa oras na ito. Mukhang nahihirapan ka. Bahagyang ngumiti si Tsurugi. Pihira lang talaga makitang all out si Hawkang. Sa tuwing gagawin niya ito ng basta-basta. Naramdaman pa ni Tsurugi na walang magagawa ang hacker na ito. Ngunit ngayon na sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang kalaban na may katulad na lakas, si Tsurugi ay talagang nasa sabik, at nagkaroon pa nga ng pananabik. Para panoorin ang saya sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay nagpapakita rin mula sa isa pang punto ng view na ang kaaway ay talagang napakalakas, at may mga ganoong henyo sa ilalim niya. Isang pambihirang pagkakataon, Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng gayong kalaban. Si Hawkang ay halatang nasa sabik, tumatawa. Tingnan kung paano ko sila natalo. Habang nagsasalita siya, pinindot niya ng malakas ang enter key. Pagkatapos ay bumagsak siya sa likod ng upuan, pinunasan ng pawis sa kanyang ulo, at sinabi, Sir, patay na ang mga taong ito. Talagang hahanapin ko sila. Magsisimula ka hindi ba't tumagal lamang ng ilang minuto? Sabi ni Tsurugi. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Ngunit ang kanyang lakas ay limitado. Ang mga salita ni Hawkang ay puno ng kawalang interes, ngunit alam ni Tsurugi na sa likod ng kawalang interes na ito ay isang pambihirang kaguluhan. Tulad ng alam ng lahat. Sa kabilang dulo ng screen, walang isang tao sa lahat, ngunit isang bulwagan na may 12-dosenang mga computer, 12-dosenang mga programmer na humahampas sa harap ng keyboard.
Tatlong koponan, magmadali at ilabas ang modelong psychopath para sa akin, dapat mong harangan ang kalaban. Isang grupo, lahat ba ng mga kasama mo ay kumakain ng tae? Bakit hindi ko pa na-set up ang serye ng password 1 minuto ang nakalipas? Ang unang 3 hadlang ay nalagpasan na lahat, at sila ay nalagpasan sa isang iglap. Ang mga linya ng depensa na itinakda mo ay walang pinagkaiba sa papel. Kung hindi nyo mapigilan ang isa't isa ngayong araw, lahat kayo ay matatanggal sa trabaho. Lahat kayo ay pupunta upang makita ang Diyos. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may stubble face ang galit na galit sa harap ng computer sumisigaw, pinagpapawisan ang mga butas ng katawan sa labas, at basang-basa na ang damit. Ang hacker sa kabaligtaran ay masyadong malakas, mas malakas kaysa sa maiisip nilang lahat. Ang nasa katanghaliang gulang na ito mismo ay medyo kilalang hacker sa mundo. Dahil nabuo niya ang grupong hacker na ito sa udyok ng kanyang amo 2 taon na ang nakakaraan. Halos hindi na siya magagapi sa mundo, at walang makakabuo sa kanya. Lumalaban. Pero this time, nakilala na niya talaga ang kalaban niya. Ang taset na pag-unawa ng grupo ng hacker sa kabilang panig ay mas mataas kaysa sa kanila. Pagamat halos mahulaan ang nasa katanghaliang gulang na ito kung o ang susunod na galaw ng kabilang partido, hindi siya kasing bilis ng kabilang partido. Damn, kayong mga bastard, bakit hindi kayo maging mas mabilis? Naghi-hysterical na sigaw niya. Sa loob ng kalahating oras. Ang nasa katanghaliang gulang na hacker na ito ay galit na humihimok. At ang 12 ng mga miyembro ng koponan sa ilalim niya ay pagod na pagod. Mayroong ilang mga pagod na daliri na may cramps. Halos hindi sumusunod sa mga utos, at ang code na na-type ay may napakataas na rate ng error. Ito ay mas nagpapabagal sa kanila. Gayunpaman, hindi alam ng propesyonal at makapangyarihang pangkat ng hacker na ito na sa kabilang dulo ng screen ng computer, si Hawkang lang mula simula hanggang dulo. Ginamit ng henyong hacker na si Hawkang ang kanyang napakalakas na teknolohiya at pagmamanipula para matatag na madaig ang kalaban. Kung alam ng nasa katanghaliang gulang na hacker na ito na mayroon lamang isang tao sa kabilang panig, malamang na siya ay umalis sa industriya sa pagkabigo. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi maaaring gawin ito ng mag-isa, na talagang isang suntok. Hindi ko mapigilan, hindi ko mapigilan. Sa oras na ito, nagsimulang sumigaw ng malakas ang isang miyembro ng grupo, at ang code sa screen sa harap niya ay napalitan na ng isa-isa. Hindi maintindihan na dal-dal. Isang computer ang nagulo, na sinundan ng Kabanata 2 at Kabanata 3. Malakas na hinampes ng nasa katanghaliang gulang na hacker ang enter key, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ng napakabilis ang isang modelo sa kanyang screen, umungol siya. Damn, harangan mo ako. Sa paglitaw ng modelong ito, ang bilis ng pagsalakay ni Hawkang ay nagsimulang bumagal ng malaki. Matapos magulo ang 4 na screen ng computer ng kabanata, walang katulad na sitwasyon. Ang mga eksperto sa computer na naruroon ay lahat ay hinalinhan. Talagang ito ang kanilang pinakanakakabigo na araw sa virtual na mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang screen ng computer ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang naging itim. Ano ang nangyayari? Biglang sumikip ang puso niya. Ayon sa sentido komon, ang sitwasyong ito ay hindi dapat mangyari. Malakas ang pagpindot ng kanyang mga daliri sa keyboard, ngunit walang sumasagot. Ang screen ay hindi kailanman umiilaw. Wala na ba itong control? Alam mo, ang kanyang computer ay ang puso ng koponan. Kung may problema sa puso, maaari itong maging isang kumpletong kabiguan. Matapos ang magkasunod na sunod-sunod na katok, hindi tumugon ang computer ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Katutubo niyang gustong mag-restart. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, paano siya mabibigyan ng oras ng kaaway sa kabilang panig para makapag-restart? Natatakot ako na sa oras na siya ay lumipat, ang linya ng depensa ay malalabag na. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkabigo ng computer. Sa pagkakataong ito ay malinaw na hindi isang pagkakataon, mas malamang na ang hacker ng kabilang partido ang gumawa nito. Kung ganoon, kawawa naman ang resulta. Nanatili ang kamay ng middle-aged na hacker sa reset button, ngunit hindi niya ito mapindot ng matagal. Oo, sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang kanyang screen ng walang babala. Sa wakas okay na. Ang puso ng nasa katanghaliang gulang ay biglang lumuwag, ngunit pagkatapos, ang kanyang mga pupil ay biglang humigpit. Dahil,
Kasama siya, nagsimulang lumitaw ang isang hilera ng mga letrang Ingles sa screen ng lahat. Oo, ginagawa ng lahat. Ang ibig sabihin ng linyang ito ng mga titik ay alam ko kung nasaan ka. Lahat ng kanilang mga computer ay kinokontrol ng isa't isa. Hanggang saan kailangang lumaban sa langit ang kabaligtaran na pangkat ng hacker para kumpletuhin ang napakalakas na pag-atake. Lahat ay bumagsak sa kani-kanilang mga upuan, alam nilang walang kabuluhan ang lumaban. Nang lumitaw ang hanay ng mga titik na ito sa screen. Ang mga hacker sa kabilang panig ay patuloy na pinatigas ang kanilang computer ng maraming beses. Ngayon, kahit anong gawin ng mga taong ito, hindi sila pakikinggan ng computer. Yuhu! Tuwang-tuwang sumigaw si Hawkang, umupo sa swivel chair at tumalikod, at pagkatapos ay agad na tinawag si Surui. Sir, hindi mo akalain na nasaan ang address ng kaaway.